Yon, okay. Hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, update lang tayo kung anong nangyari sa market ngayon. So, kagabi, 'di ba, nandito pa lang tayo sa dito, sa part na 'to. So, ang sinasabi natin, kapag na-reject 'to, possible kunin tong 102. So, hindi natin malalaman ngayon 'yan. Bakit? Kasi weekend na naman. So, magkakaroon ng possible consolidation diyan. So, kung gumalaw 'yan, alam natin na whales yan. So, kung magkakaroon ng pump yan, kung magkakaroon ng taas yan, possible magkaroon ng correction by Monday and Tuesday. So, yun yung nakikita natin dito. Pero, yun, currently, kung mapapansin nyo, nasa 4-hour time frame tayo. So, kung mapapansin nyo dito, so, almost, i-break niya na yung 4-hour per value gap natin itong nauna. Pero ang tinitingnan pa rin natin na possible is ito yung i-break niya. Itong sa taas. So, ayan. Ayan yung possible na i-break niya once na umangat pa siya. Once na umangat pa siya. Ngayon, kung babasagin niya rin to, kung babasagin din to ni market, possible bumalik ulit yan. Possible bumalik na sa 110 yan. So, yun yung sinasabi natin kagabi, na once na ito is mabasag, possible balikan niya na yung 110. So, pabalikan niya dito yung 110. Pero kung babalik yan dito, magkakaroon ng retest dito sa 102. So, kailangan, kung babalik yan pataas, basagin niya na yung 110. Kasi kung mapapansin nyo, ilang beses nagkaroon ng rejection dito. So, check natin kung ano yung possible na mangyari dito. Pero kung mapapansin nyo, rejected or pa rin siya, approaching pa rin siya dito sa sa per value gap zone natin. So, ito yung dalawang per value gap na binabantayan natin dito sa 4-hour time frame. So, once na ma-break, possible kunin si 110. Pero once na rejected, possible balikan si 102. So, check natin kung ano yung possible na mangyari dito kay BTC. So, nasa weekend tayo, kaya expect natin yung consolidation. So, expect natin yung mabagal na galaw. So, check natin kung ano yung magiging galaw ng market dito kay BTC. So, sa 1-day time frame, same lang din naman. Inaabangan natin yung rejection dito. So, kung ito yung 1-day time frame per value gap natin. So, ito. So, kung mapapansin nyo, naka-break na. Sa 1-day time frame, naka-break na. Na-break na tong per value gap sa taas. So, ngayon, ang ina-expect ko dito, possible bumaba. So, possible bumaba siya. Kasi, ayan siya yun. Nagkaroon na ng breakout dito. So, ibig sabihin, nagkaroon ng change of character dito sa part na to. So, yan. So, pero, bantayan pa rin natin kasi kailangan magkaroon ng break of structure bago tayo magkaroon ng change of character. So, kung itong na to, candle na to, so, kaka-start lang nito eh. Nasa 1 day tayo, kakapalit lang yan kaninang 8. So, hindi pa rin natin alam kung kung dire-diretso bababa ba or dire-diretso angat. Ang confirmation natin sa lower time frame. So, titingin tayo sa mga lower time frame kung ano yung nakikita natin na possible maging movement ng market. Pero sa 1 day, kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng breakout dito. So, na-break na tong per value gap dito. So, ang aabangan natin dito kung magkakaroon ng break of structure dito. So, currently, kailangan ito yung ma-break Kailangan magkaroon ng break of structure dito sa part na to. So, kailangan ma-break yan kung kung magkakaroon tayo ng breakout dito. Kailangan magkaroon muna tayo ng break of structure bago tayo magkaroon ng confirmation na possible bumaba talaga. Possible balikan yung 102 or itong liquidity sa baba na 100k. So, yun yung nakikita natin dito kay BTC. So, next for ETH.
So, for ETH, kung mapapansin nyo, itong 4 hour, punta tayo sa 4 hour. Pero check mo natin itong 1 hour, ay 1 day. Kung mapapansin nyo, yung 1 day rejected, ano na, breakout. Nagkaroon na ng break of structure. So, alisin ko muna to. Yan. Tapos, di ba sabi natin, kapag nagkaroon ng break of structure, kailangan yung per value gap either nasa loob or nasa baba or lagpas doon sa sa break of structure. So, ito, nagkaroon tayo break of structure. So, ito yung per value gap natin ngayon dito. So, dapat magkaroon ng gap. So, yan. So, this is a valid. So, valid to. So, valid siya na possible breakout. So, ayan yung inaantay natin dito. Kailangan magkaroon ng valid na confirmation na breakout siya. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng break of structure, dapat yung break of structure either within doon sa nasakop niya yung yung BOS, yung per value gap, kailangan masakop niya yung BOS or below or dito sa baba no break of structure. So yan yung nakikita natin, possible bumaba yung market. So ang possible na kunin yan either itong liquidity dito or itong sa baba. So ayan yung sinasabi natin kagabi pa rin. So, mabagal yung naging mabagal yung galaw ng market gawa ng weekend. So, nagkaroon tayong weekend oh. Kaya ang inaano natin dito, possible bumaba yung market. So, for me yan yung nakikita natin. So, sa 4 hours, so yun, sa 4 hours, itong per value gap na to, nakikita natin kung, i-check pa rin natin kung magiging rejected siya. So, kung magiging rejected, kung mapapansin nyo sa 4 hour time frame, so, pababa pa rin yung market dito. So, yan yung trend. Pababa pa rin. Tapos, naghanap tayo ng per value gap kasi nagkaroon ng breaker dito. So, ito yung per value gap natin. Once na ma-reject yan, possible kunin na itong liquidity or itong liquidity sa taas na 2.4 or itong liquidity sa taas na 2.387. So, that's for ETH. So, next for XRP. So, mapapansin nyo, pare-parehas sila ng galaw Pare-parehas ng movement yung ginagawa natin ng DA. So, dito kay XRP, kung mapapansin nyo, nasa 4 hour per value gap zone pa rin yung market. So, ito, once na rejected, so, sabi natin, kailangan, ang possible na mangyari, kunin niya tong per value gap na 2.0822 or itong liquidity dito sa baba na 2.0576. So, ayan yung possible na kunin. So, ito is 4 hour time frame. So, check natin sa 1 day kung nagkaroon na ng breakout. So, ito yung per value gap, 1 day per value gap. So, kung ito tutuloy pababa, magkakaroon tayo ng break of structure dito. Kung ito dire-diretso pababa, magkakaroon ng break of structure. So, ngayon, check natin kung talagang confirm yung baba ng market. So, yun yung nakikita natin dito kay XRP. Last for Solana. So, Solana, nasa 1 day time frame tayo. So, ang per value gap natin kay Solana, so, per value gap natin is ito. Kung papansin nyo, nagkaroon na ng breakout dito kay Solana. Ito, nagkaroon na ng breakout. Tapos, break of structure. Ngayon, nagkaroon ng per value gap. So, kailangan, di ba, sabi natin, kailangan makahanap tayo ng per value gap na valid. So, ito yung per value gap na valid natin. Ngayon, kung ito, dire-diretso pababa, so, possible, kunin niya yung either yung liquidity. Itong liquidity na to. So, itong 140. So, yun yung nakikita natin na una niyang possible na kunin, yung 140. Sa 4 hour time frame, kung mapapansin nyo, nasa 4 hour per value gap pa rin siya. So, ang possible yan, i-reject niya yan. Pero, still, nasa weekend tayo, possible mag-conso to. Possible, laruin niya tong 4 hour per value gap natin. Pero, check pa rin natin, monitor natin kung ano yung possible na mangyari sa market. Pero, yun yung mga nakikita natin na pwedeng mangyari. Pwedeng kunin yung market. So, ito, once na rejected, possible bumaba. So, kunin yung liquidity sa baba or hanapin yung, kunin niya yung per value gap ulit sa baba.
So, yun lang. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.